Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 516. Mabilis, matindi, at nakakakilabot. Parang kidlat na bumagsak mula sa langit, biglang sumabog ang katahimikan ng kabundukan. Si Oliver Lee, kasama ang kanyang dalawang bodyguard na nakasuot ng itim, ay sabay-sabay na humugot ng baril mula sa kanilang baywang, matatalas ang mga mata, matitigas ang ekspresyon. Para silang mga panther na handang sumalakay. Trap ito. Bulalas ni Oliver, nanginginig ang tinig sa pagkagulat at galit. Isang bitag na ginawang perpektong entrapment. Isinara nila ang tanging daan patungong Shangjang mula sa bayan ng Luofeng. Ibig sabihin, wala nang atrasan. Wala nang ligtas na ruta. Iisa lang ang target. Si Mr. Andrew Cheng. Manatili ka sa sasakyan, Mr. Cheng. Utos ni Oliver, ang boses ay parang dagandong ng kulog. Protektahan siya anuman ang mangyari. Itinulak niya ang dalawang kasama palapit sa kanilang boss. Ngunit kalmado lang si Andrew Cheng. Sa kabila ng tensyon at sunod-sunod na putok sa labas, mariin siyang umiling. Kung talagang trap ito, hindi nila tayo hahayaang makalabas ng buhay. Huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Manatili tayo rito at mag-isip. Sa isang iglap. Bang! 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 Nag-alab ang paligid. Ang malamig na simoy ng bundok ay napalitan ng pulbere at lagablab. Isang itim na Mercedes-Benz ang nilamon ng apoy. Boom! Tumalsik ang pinto, sumabog ang salamin, at kumalat ang mga labi ng sasakyan sa ere. Nangakaluhod sa loob ng sasakyan, si Oliver Lee ay napakuyom ng kamao. Pawis, takot, at galit ang nagsusumigaw sa kanyang mukha. Hindi siya pwedeng pumalpak. Hindi ngayon. Hindi kay Andrew Cheng. Maya-maya pa, hango pa ang putukan. Isang nakabibinging katahimikan ang sumaklaw, tila mismong bundok ay nakiisa sa tensyon. 5 nakamaskarang lalaki ang lumapit. Ang bawat isa, may hawak na mahabang baril, at ang leader ay may suot na maskara ng hukom na kasaysayan. Ngunit ngayon, mukha siyang kamatayan na bumaba sa lupa. Mr. Andrew Cheng, anunsyo ng leader sa malamig na boses, lumabas ka na. Sa halip na matakot, tahimik na bumaba si Andrew Cheng. Ang bawat hakbang niya, parang pagbagsak ng bato sa gitna ng alon, hindi natitinag, hindi nagmamadali. Matapang ka, wika ng maskarang lalaki. Hindi ko inaasahang lalabas ka ng kusa. Tumugon si Andrew ng malamig, sino ang nagpadala sa inyo? Magkano ang bayad? Tiyak, kaya kong talunin ang alok nila ng 3 beses. Tumawa ang grupo. Mapang-uyam at mapang-hamak. Para bang sinasabi nilang, anong silbi ng pera kung patay ka na? Hindi mo mabibili ang aming prinsipyo, ani ng leader. At lalo nang hindi mo mabibili ang buhay mong mawawala ngayon. Sigurado ka. Kalmadong sagot ni Andrew Cheng. At doon nagsimulang pumutok ang tensyon. Patayin na natin siya, kuya. Sigaw ng isa sa mga maskarado, sabik sa dugo. Ngunit pinigilan siya ng leader. Hindi pa. Ang batang ito ay may hawak na card na naglalaman ng 100 bilyong yuan. Isipin mo iyon. Isang pindot lang, wala na tayong problema habang buhay. Itinaas ni Andrew Cheng ang bank card. Golden Gate. Parang ala sa isang laro ng buhay at kamatayan. Sige, wika niya. Ibibigay ko ito. Ngunit sa sumunod na segundo. Bang! Binira niya ng bala ang card. Tumilapon ito sa ere, nagkislapan sa araw, at bago pa man makuha ito ni Vic Fang. Off! Isang hiwa ng pilak. Isang braso ang lumipad. Kasunod ang malakas na sigaw, dugo. Hiwas. Luhang walang boses. At sa likod ng lahat, isang babae. Isang misteryosang babae na tila lumitaw mula sa hangin. Suot ang itim na corset, animoy si kamatayan na may anyong diyosa. Ang kanyang mga mata, matatalim na parang punyal. Ang kanyang galaw, mas mabilis pa sa hangin. Hawak ang 2 scimitar, sumayaw siya sa gitna ng 5 lalaki. Sa loob ng 10 segundo, lahat ng kalaban ay dagwang bumagsak. Parang sining. Parang sayaw ng mga aninong mamamatay. Nakatitig si Andrew Cheng. Walang emosyon. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang may bumangon. Isang bagyo. Isang babaeng tagapagligtas na hindi niya inaasahan. Nang maglakad ang babae papalapit, parang catwalk sa gitna ng dugo't abo. Nangangatog si Oliver Lee, hinarangan si Andrew Cheng, baril sa kamay, sigaw sa lalamunan. Tigil. Wala kang karapatang lumapit. Ngunit ang babae, ni hindi kumurap. Ang hangin ay tumahimik. Ang mga baril ay tila walang saysay. At si Andrew Cheng, sa wakas, ay napangiti ng bahagya.
Dumating na ang kanyang alas. Kabanata 517. Nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa tensyon at panganib, biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan na may halong katuwaan. Parang bagyong biglang tumigil, ngunit ang himig ng panganib ay nanatiling nakasilip sa likod ng mga ulap. Anong nangyayari? Bulalas ni Oliver Lee, tila hindi makapaniwala. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-daang bumaba, kasabay ng kanyang pagkalito. Ang titig niya ay lumipat sa babaeng nakaluhod, ngunit halatang hindi siya ordinaryong babae, at pagkatapos ay kay Andrew Cheng, na tila ba walang bakas ng pagkabigla sa mukha. Mr. Cheng? Mahinang bulong ni Oliver Lee, puno ng tanong ang mga mata, anong ibig sabihin nito? Sumulyap si Andrew sa kanya, casual na nagsabi, ipapaliwanag ko mamaya. Lumapit siya sa babae, at sa kabila ng lahat, ngumiti. Tumayo ka. Dahan-daang tumindig ang babae, matikas pa rin ang postura, ngunit sa isang kisap mata, parang sumiklab ang araw sa kanyang ngiti. Tumakbo siya palapit at niyakap si Andrew ng mahigpit na parang batang matagal na nawalan ng tahanan. Kuya Andrew. Sigaw niya, halos maiyak sa tuwa. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss na kita. Parang pinasabog ang hangin, ang mga tao ni Oliver Lee, na ilang saglit lang ang nakaraan ay handang makipagpatayan, ay napaurong sa pagkagulat. Dahil, sa halos ilang segundo lang bago ito, 5 tao na agad ang napatay. Mula sa isang malamig at mapanganib na presensya, biglang naging isang batang babae ang kanilang kalaban, punong-puno ng kasiyahan. Tahimik na kumandat si Andrew kay 17, hudyat para pakawalan siya. Tinapik niya ang ulo nito na parang isang batang kapatid. Lumaki ka na. Ipinadala ka ba ni Papa? Tumango si 17, kumikislap ang mga mata, tila bituin sa gabi. Opo. Ang bili ni Papa, bantayan ka ng palihim. Kailan pa? Tanong ni Andrew, malamig ang tinig ngunit may halong pag-aalala. Napayuko si 17, ang mga daliri naglalaro sa kanyang palad. More than a month ago. Napapikit si Andrew at napabuntong hininga. Naglaro ka na naman, ano? Mula pagkabata, kilala na niya ang likas na kakulitan ni 17. Isa siya sa napili ng Shadow Guard para sa lihim na pagsasanay. At kahit formal na siyang bahagi ng Shadow Guards mula sa edad na 16, dala-dala pa rin nito ang kanyang pagkamalikot. Akala ko naman walang problema, aniya. Nag-enjoy lang ako sandali. Pero pagkarating ko, ako na mismo ang nag-ayos ng lahat. Hindi ba't impressive? Tumawa siya, magaan at walang bahid ng pag-aalala, ngunit ang mga mata ni Andrew ay nanatiling matalim. Tiningnan niya ang 2 pulang marka sa pisngi nito. Sinong nagturo sa'yo niyan? Battle Angel Alita. Napanood mo na ba yon? Biro niya habang umiikot sa kanyang paa, parang batang nagmamayabang sa kanyang bagong laruan. So, anong tingin mo? Gusto ko. Muli niyang tinapik ang ulo nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso na. Lumingon siya kay Oliver Lee. Tara na. Kailangan nating bumalik sa Shangjiang. Baka huli na tayo. May malamig na kilabot ang bomb-alot kay Andrew. Hindi siya mapalagay. Sa kabiguan ng kabilang panig sa gabing iyon, sigurado siyang hindi sila titigil. At sa Shangjiang, nandoon si Marian Yang. Kailangan niyang bumalik, ngayon na. Mabilis siyang lumapit sa bangkay ng lalaking nakamaskara, nakababad sa sariling dugo, tila walang kaluluwa. Hinanap niya ang telepono nito. Walang kamakailang tawag. Napakunot ang noo ni Andrew. Ang taong ito ay itinuring na anino. Ang lihim ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Oliver, ipahanda na ang sasakyan. Bilisan natin. Sa loob ng sasakyan. Tahimik si Andrew. Si 17, bagamat masayahin, ay tahimik ding nakatingin sa kanya, tila binabasa ang kanyang iniisip. Nang marinig niya ang pagbanggit sa pagkidnap kay Marian Yang, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Anong sabi mo? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Nang makumpirma ang balita, dahan-daang lumabas ang sibat na kutsilyo mula sa kanyang manggas. Sa ilalim ng kanyang ngiti, may nagkukubling bagyong handang sumabog. Pagpapatayin ko sila. Isa-isa. Ang mga salitang iyon ay parang yelong dumaan sa gulugod ni na Oliver Lee, at ng iba pa. Hindi ito biro. Sa likod ng inosenteng mukha ni 17 ay isang tagapaghatid ng kamatayan. Anong klaseng pamilya mayroon si Mr. Cheng? Bulong ni Oliver Lee, sa sarili. Ngunit wala siyang lakas ng loob upang itanong. Samantala, sa Fangchao Pavilion. Halos maubos na ang pasensya ni Cindy Fang. Higit 2 oras na siyang naghihintay ng balita mula kay Vic Fang. Tiyak ang plano.
Walang palya. Patay na dapat sina Andrew at Oliver Lee. Tumunog ang kanyang telepono. Si Vic. Kamusta? Agad niyang tanong. Nalutas na. Naantala lang. May aberya sa kalsada, sagot ng boses. Ngunit, Vic Fang. Bakit parang iba ang boses mo? Sa Shangjiang. Tumigil ang sasakyan ni Andrew. Binuksan niya ang pinto, at tumayo sa harap ng bikang building. Hawak ang telepono, nakangiti siya. Ngunit ang ngising iyon, ay may tinik. Narinig niya ang boses ni Cindy Fang mula sa kabilang linya. Boss Cindy? Aniya sa malamig na tono, ngayon, wala na si Mr. Cheng. Makakapahinga ka na, di ba? Hindi siya pinansin ni Cindy. Sa kanyang palagay, si Vic Fang pa rin ang kausap niya. Natural lang. Tinanggal ko na rin ang asawa niya. Bilyon-bilyon ang hawak ng Fang, at ito ay akin na ngayon. Ngumisi si Andrew, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Napakahusay mo nga talaga, Boss Cindy. Pero, kaya mo kayang lunokan ang apoy na paparating. Ibinaba niya ang telepono. Sa tabi niya, dumating si Miguel Bay, nakaluhod, luhaan, halos di makahinga sa hiya. Mr. Cheng. Nagkulang ako. Patawarin mo ako. Matalim ang tingin ni Andrew. Dalhin mo ang mga tao sa daungan sa silangang labas. Kapag lumabas si Marian, sabay na natin silang tapusin. Tumango si Miguel ng mariin, tumayo, at sumigaw, ibabalik ko si Madam, kahit buhay ko pa ang kapalit. Ang mga tauhan ay agad sumunod. Mr. Cheng? Mahinang tanong ni Oliver Lee, kami po. Hintayin natin ang tamang oras, sagot ni Andrew, malamig ang tinig. Ngayon pa lang nagsisimula ang laro. Kabanata 518. Hindi nagtagal, dumating si Andrew Cheng sa Yunjing Mountain Villa, isang paraisong nababalot ng katahimikan ngunit ngayon nanginginig sa tensyon. Maingay ang paligid, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa may sensinang galaw ng mga gwardya ng pamilyang Jing. Ang bawat hakbang nila'y kalkulado, ang bawat tingin ay bantay sarado. Ilang doble ang dami ng gwardyang karaniwang naroon. Agad silang napatigil nang makita si Andrew Cheng na papalapit, mataas ang noo, matatag ang tindig, tila isang hari na bumalik sa kanyang trono. Lumapit ang leader ng gwardya, mahinahong pinigilan si Andrew. Tumango ito ng may paggalang, ngunit malinaw ang tensyon sa kanyang boses. Iginagalang kong Young Master Cheng, humihingi ako ng paumanhin, ngunit ang aking ginang ay may matataas na bisita. Hindi po maginhawa sa ngayon. Nais ko sanang hilingin sa inyo na maghintay muna habang isinasagawa ang pagpupulong. Matataas na bisita. Napangiwi si Andrew. Hindi siya tanga. Sa likod ng kanyang mga mata ay bumalot ang pagdududa. Nakasulyap siya sa manor house, at doon niya nakita ang isang Rolls Royce, itim, makintab, tahimik ngunit puno ng awtoridad. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang bisitang ito na mas mataas pa raw ang halaga kaysa sa isang Cheng? Lalo siyang nainis nang mapansin na halos triple ang dami ng mga gwardya. Lahat ay nasa combat mode, may headset, nakasuot ng tactical gear, at may baril sa kamay. Hindi ito karaniwan. May tinatago sila. May mga bisita. Mahinang tanong ni Andrew, bahagyang nagtaas ng kilay. Pero ang malamig sa kanyang tinig ay tila yelong dumampi sa batok ng kapitan. Tahimik niyang tinawid ang distansya. Ang kanyang presensya ay tila nagbabadya ng unos. Walang sino man ang mga ngahas na pigilan ako, malamig niyang wika. Kahit hindi siya sumigaw, ang bawat salita ay parang kidlat sa gitna ng dilim. Napaatras ang kapitan. Ngunit bilang sundalo, kumilos ito. Isang kumpas ng kamay, at 12-dosenang gwardya ang sumugod, bumuo ng barikada. Ang mga baril ay itinutok, hindi upang umatake, kundi upang magbabala. Young Master Cheng, ito'y utos. Utos po ng ginang. Sana'y maintindihan ninyo, halos pagmamakaawa ng kapitan, ngunit ang tensyon sa kanyang mukha ay di may tatago. Lumabas rin si Ares Chong mula sa likuran ni Andrew. Sa isang iglap, inilabas ng kanyang mga kasama ang Desert Eagles. Nakayuko ang mga baril ngunit handa sa pagputok. Tumigil ang oras. Ang hangin ay parang naging salamin na maaaring mabasag sa isang maling galaw. At doon, nawala ang kontrol. Pak! Isang sampal mula kay Andrew ang tumama sa pisngi ng kapitan. Hindi ito basta sampal, ito'y hatol. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang kausapin ako ng ganyan? Si Helen Jing ba? Nanginginig ang kapitan, ngunit tumayo pa rin. Hanggang sa boom! Isang matinding sipa mula kay Andrew ang nagpabagsak sa kanya.
Habang nasa ere pa ang lalaki, hinablot na ni Andrew ang kanyang baril, inalis ang safety lock, at itinutok sa kanyang ulo. Tanong ko sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Sa mismong sandaling iyon, naglabasan ang lahat ng elite guards ng pamilyang Jing mula sa bawat sulok ng manor. Mula sa mga anino, mula sa likod ng mga bato, mula sa kabundukan. 50 armadong lalaki laban sa mas mababa sa 10 ni na Andrew. Ngunit si Andrew ay parang leon na hinamon ng buo niyang kulungan. Sa loob ng sasakyan, si Xander ay nakasandal habang pinapanood ang kaguluhan. Tumango ito ng may inis. Mga tanga ba ang mga ito? Ang batang Panginoon. Pinipigilan nila. Kahit si Helen Jing, hindi mangangahas. Sa pagkabagot, inilabas niya ang kanyang 2 scimitar, may ukit ng dragon at phoenix, personal na regalo ni Armando Cheng. Bawat Shadow Guard ay may sariling sandata, hindi lang armas, kundi pirma ng kapangyarihan. Sa harap, si Andrew ay walang takot, kahit nasa sentro siya ng mga baril. Wala siyang pakialam sa bilang ng kalaban. Ngunit bago pa siya muling makagalaw. Andrew Cheng, anong ginagawa mo rito? Isang tinig ang kumawala sa gitna ng kaguluhan. Nakabibinging malambot ngunit puno ng awtoridad. Naghiwalay ang mga gwardya. Sa gitna ng daan, nakatayo si Helen Jing, may mahabang itim na coat, may puting mink sa balikat, at sa kanyang mga bisig ay isang Persian cat na may heterochromatic eyes. Isang tanawing marangya, malamig, at mapanganib. Kasama niya si Rose Jing, malamlam ang mga matang nakatitig kay Andrew. Hindi sumagot si Andrew agad. Tumingin siya sa gilid ng manor house. At doon, isang matandang lalaki ang sumakay sa Rolls Royce. Hindi niya tanaw ng malinaw ang mukha, pero ang presensya ay hindi maitatatwa, mataas, makapangyarihan. May isa pang lalaki roon, matangkad, may kalahating maskara sa mukha, at ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Andrew. Nagtagpo ang kanilang tingin. Isang patagang digmaan ng intensyon. Agad na pumwesto si Helen upang hadlangan ang tanawin. Andrew, ano ba talaga ang kailangan mo? Binitawan ni Andrew ang baril, inihagis ito pabalik sa kapitan na nakaluhod sa lupa. Malamig ang kanyang tinig. Helen, gusto ko lang malaman kung sino ang bisita mo. Mga bisita sa mall, matipid na sagot ni Helen, parang walang halaga ang sagot. Anong klaseng bisita? Muling tanong ni Andrew, mas malamig pa sa unang tanong. Nagbago ang ekspresyon ni Helen. Kailangan ko ba talagang iulat lahat sa'yo? Hindi mo pa hawak ang pamilyang ito. Isang babala. Isang sagka. Dalhin mo ang mga tao mo rito at magdulot ng ganitong gulo. Para saan? Dagdag niya, may tensyon sa boses. Tiningnan muli ni Andrew ang direksyon ng gilid na pinto, saka ibinaling ang tingin kay Helen. Tahimik. Matatag. Gusto ko lang kunin ang isang bagay. Mula sa'yo. Kabanata 519. Biglang lumamig ang hangin sa Yunjing Mountain Villa. Parang sinakal ng malamig na hangin ang paligid, tila ba ang langit mismo ay huminto sa paghinga. Parang may biglang bumagsak na yelo sa mukha ni Helen Jing. Tumalim ang kanyang mga mata habang nagsimulang manginig ang hangin sa paligid nila. Ano ang gusto mo? Malamig niyang tanong, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Andrew Cheng, ang batang minamaliit noon, ay ngayon ay matapang na nakatayo sa harapan niya. Gusto ko ang monarch order na nasa kamay mo, aniya sa isang tonong parang hindi tatanggap ng hindi bilang sagot. Imposible. Mabilis at mariing sagot ni Helen. Parang sumabog ang kanyang galit sa loob ng sala. Ibinigay ito sa akin ng iyong ama. Wala kang karapatang humingi nito. Sumiklab ang apoy sa kanyang dibdib. Napakatapang ng batang ito. Anong lakas ng loob para questionin ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya? Hindi ba ako karapat-dapat? Sagot ni Andrew, at sa isang sulyap, nagkumpas ang mga tao sa likod niya, si Oliver Lee at ang kanyang mga tauhan, sabay-sabay na inilagay ang mga kamay sa likod ng baywang, handa sa anumang mangyari. Sa likuran ni Helen, tumindig din ang mga bantay ng pamilya Jing, nakabunot ng bahagya ang kanilang mga armas. Mabilis na bumigat ang tensyon, isang maling salita lamang at sasabog ang gulo. Andrew Cheng. Sigaw ni Helen, nanginginig ang tinig. Huwag mong kalimutan kung sino ako. Ako ang ikalawang asawa ng iyong papa, ang iyong ina sa pangalan. Dapat mo akong igalang. Sumirit ang pusa sa kanyang bisig, tila damang-dama rin ang galit ng kanyang amo. Helen Jing? Malumanay ngunit may bagyong tinatago sa boses ni Andrew, sa paningin ko, isa ka lang sa maraming babae ng aking ama. Ako ang tagapagmana. Sa huli, akin ang Cheng family. Akin ang Changsan Island.
At oo, kahit ikaw, kailangan mong yumuko sa akin. Parang tinamaan ng kidlat si Helen sa narinig. Tumalim ang kanyang tingin, at sa ilalim ng kanyang maamong mukha ay may naglalagablab na apoy. Hindi mo pa namamana ang Cheng family. Mariin niyang sambit. At habang hindi pa, ako pa rin ang may kapangyarihang pigilan ka. Kung lalabag ka, ipapaaresto kita sa Hall of Enforcement. Hindi ka lang mawawala ng posisyon, kundi mawawala rin ang kalayaan mo. Gusto mong mangyari iyon. At si Marian. Si Milzen. Napakuyom ng kamao si Andrew Cheng. Sa loob-loob niya, gusto niyang palayain ang sarili mula sa hawak ng batas, ngunit masyadong marami pa siyang dapat isaalang-alang. Hindi pa panahon. Ngunit bigla siyang ngumiti, isang mapanlinlang na ngiti. Nagbibiro lang ako, aniya. Hindi ko naman talaga gusto ang utos. May ipapakiusap lang sana ako. Nagtaka si Helen, ngunit hindi pa rin bumitiw sa tensyon. Ano? Mga tao, sagot ni Andrew. Mga tao. Kunot noong ulit ni Helen. Oo. Kailangan ko ng ilang tao. Hindi ko pwedeng isama ang pamilya, kaya hihiram ako ng mga tauhan mo. Ilang tao. Tahimik na sinulyapan ni Andrew ang buong Yunjing Mountain Villa. Malalim ang kanyang buntong hininga. Lahat. Lahat. Halos mapasigaw si Helen. Nababaliw ka na ba? 4 hanggang 5 tao yan. Para saan? Hindi mo na kailangang malaman, malamig niyang tugon. Kung talagang gusto mong malaman, tanungin mo ang nag-utos sa'yo. Pero babala ko, huwag kang makialam. Tahimik si Helen, pero ang galit ay nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, sinabi niya sa malamig na tinig. Papayag ako. Pero may kapalit. Kapag dumating ang panahon na muling ayusin ang kawani sa Shengming, kailangan kong nandyan ka. Tulungan mo akong makakuha ng posisyon at benepisyo. Napakunot ang noo ni Andrew. Bakit hindi mo itanong sa papa ko? Hindi siya makikialam. Ibinigay na niya sa akin ang responsibilidad na yan. Bahagi ito ng plano niya, at bahagi ka rin ng plano niya. Tahimik si Andrew. Tila may naiisip. Sige, aniya sa wakas. Babalik na ako. Pero kailangang isama ko si Marian at si Milzen. Hindi. Sabog ang galit ni Helen, halos isigaw ito. Hindi mo sila pwedeng dalhin pabalik sa Changsen Island ngayon. Nagsalubong ang mga titig nila. Sa hangin, tila may naglalaban ng bagyo. Kung ganun, hindi na rin ako babalik, tugon ni Andrew, malamig ang boses. Bahala ka na sa Shengming. Kung ganun, hindi mo makukuha ang mga tao. Patay ang usapan. Tahimik ang paligid. Hanggang sa kalaunay lumambot si Helen, tila napilitang lunukan ang kanyang pride. Isa lang, malamig ngunit may halong pangungusap na galing sa puso. Ang anak mong babae lang ang pwede mong dalhin. Sandaling katahimikan. Tumango si Andrew. Isang salita. Pangako. Tumalilis si Helen palayo, mataas ang ulo ngunit mabigat ang puso. Tahimik na ngumiti si Andrew. Matagumpay ang unang yugto ng kanyang plano. Sa silangang pantalan ng Shangjiang. Sa isang lumang workshop sa dulo ng pantalan, 4 na lalaking may tato ang nagpiprito ng bulaklak sa gilid. May sigarilyo sa bibig ang isa, may tusong ngiti. Hoy, sabi mo mahalaga daw yung babae sa loob. Chairman ng Bikang Group, milyones ang yaman. Sagot ng isa. Ganda pala. Parang gusto kong tikman ng kaunti. Sabay kindat ng lalaking may tato. Hoy, buntis ang babae, di ba? At sabi ng boss, bawal siyang galawin. Wala namang makakaalam kung kami-kami lang. Sabay tawa ng isa, habang unti-unting bumubulong ang kadiliman sa paligid nila, hudyat ng panganib na paparating. Kabanata 520. Nakakulong sina Marian Young at Kim Chian sa isang sira-sirang workshop. Kulob ang paligid, halos walang ilaw, at napakabaho, parang pinaghalong amag, kalawang, at ihi. Halos mabilawkan si Marian sa bawat hinga. Ramdam niya ang bigat ng halumigmig at ang pananakot ng katahimikan. Sa wakas, tuluyan na niyang natanto, ang mga lalaking nagsabing mula sila sa 3 drug regulatory associations ay mga impostor. Mga kriminal. Nakatali ang kanilang mga kamay, ang mga paa ay walang kalayaan. Para silang mga hayop na inihain sa huling hantungan. Si Kim Chian, na kanina'y umiiyak sa takot, ay ngayon ay namumutla, nanginginig habang nakaupo sa isang lumang silya. Namumugto ang mga mata, at nanginginig ang kanyang tinig nang lumingon siya kay Marian. Ate Marian, anong gagawin natin? Hindi nila tayo papatayin, di ba? Bata pa ako, gusto ko lang yakapin si mama at papa, huho.
Napapikit si Marian. Mas pinili niyang huwag ipakita ang takot na unti-unti nang sumisiksik sa kanyang dibdib. Sanay siyang humarap sa krisis, pero ngayon, ibang klaseng panganib ito, panganib na hindi lang pisikal, kundi moral, emosyonal. Huwag kang matakot, Kim, marahang sabi ni Marian, pilit pinatitibay ang loob ng dalagita. Narito ako. Ate mo ako. Kung may balak silang saktan tayo, sana ginawa na nila kanina pa. Baka may hinihintay pa silang utos, o transaksyon. Ibig sabihin, may oras pa tayo. Sa kabila ng kanyang katahimikan, mabilis ang takbo ng isipan ni Marian. Sino ang nasa likod nito? Si Andrew Cheng ba ang dahilan? May kinalaman ba ito sa trabaho niya? O may lihim na sinusubukang itago sa kanya? Lumingalinga siya, at sa kabila ng dilim, napansin niya ang isang lumang mangkok, basag-basag na, marumi, pero posibleng maging pag-asa. Kim, tulungan mo akong sipain yan papunta sa akin. Nahirapan si Kim Chian. Nanginginig ang kanyang mga binti habang pilit niyang sinisipa ang mangkok gamit ang paa. Sa bawat pagsubok, nangangitim ang kanyang mga kamay dahil sa pagkakatali, at halos mapaiyak siya sa sakit. Kaunti na lang. Kaya mo yan. Bulong ni Marian, tila isang sundalong umaasang makaliligtas. Sa wakas, klang. Tumama ang mangkok sa paanan ni Marian. Nagkatinginan sila. Mabilis ang tibok ng puso. Nangingiti, kahit sa gitna ng panganib. Ngayon, magkunwari kang umiiyak ulit. Sisirain ko ang mangkok gamit ang paa ko. Tumanggo si Kim Chian. Muli siyang umiyak ng malakas, umaasang madidinig ng mga bantay at mapalampas ang ginagawa nila. Dahan daw ang ibinagsak ni Marian ang mangkok sa semento. Snap! Nabasag ito. Isang piraso ng matalim na ceramic ang dahan daw ang inipit ni Marian sa pagitan ng kanyang mga binti. Suluhin mo, Kim. Dahan-dahan lang. Lumundag si Kim, bahagyang lumingon habang may hawak na silya. Sa wakas, nasalo niya ang piraso. Hawak ang pag-asa, nagsimula siyang putulin ang tali. Habang ginagawa niya ito, si Marian ay lumingon at itinutok ang likod sa kanya, upang makatulong sa pagtakas. Tumagal ng halos 20 minuto. 20 minutong puno ng kaba, kirot, at pag-asa. Hanggang sa wakas. Clack! Malaya na sila. Huminga silang malalim, ngunit walang oras para magpahinga. Kumuha sila ng matibay na kahoy at nagtago sa likod ng pinto. Bibilang ako ng 3, saka ka sumigaw, bulong ni Marian. Tumanggo si Kim Chian, hawak ang stick na tila espada sa digmaan. 1, 2, 3. Tulong! Tulong! May tao bang makakatulong sa amin? Nahihilo si Miss Young. Agad na dumating ang 4 na lalaki mula sa labas, mga halang ang kaluluwa, sabik sa pang-aabuso. Ngunit hindi nila inasahang may bumungad na. Boom! 2 stick ang sabay na tumama sa ulo nila. Walang awa. Bumagsak silang parang basang tela. 2 pa ang sumugod, mga may tato sa braso, mukhang mga ulol sa laban. Nakipagbuno sina Marian at Kim Chian, pero sa bawat saglit, nagiging dehado sila. Ate Marian, tumakbo ka na. Ako na dito. Sigaw ni Kim habang pilit pinipigilan ang isa. Pero hindi maiwan ni Marian ang kanyang kaibigan. Bumalik siya, kahit masakit na ang tiyan, kahit nanlalambot na ang katawan. Isang brutal na sipa ang tumama sa tiyan ni Kim Chian. Pak! Tumilapon siya, dumapo sa lupa na parang walang buhay. Ah! Masakit! Nang lingunin ni Marian si Kim, may malakas na kamay na biglang dumaklot sa kanyang buhok. Pak! Isang masakit na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Namula ito agad, may dugong sumirit sa kanyang labi. Hayop ka! Sigaw ng lalaki. Nang ahas kang lumaban, ha? Mamamatay kang walang silbi. Pero si Marian, kahit duguan, ay nagnitngit at dumura sa mukha ng lalaki. Hinding-hindi mo ako kayang wasakin. Hindi mo ako kayang sirain. Hindi mo alam kung sino ang asawa ko. Isang mas mapanirang ngiti ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Ganon. Tawagin mo siya ngayon. Gusto ko pa siyang makita habang inaagawan ko. Hinaila siya palayo, isinampol sa sandbag. Boom! Napangiwi si Marian, ang kanyang tiyan, nananakit. Pero nilabanan niya ang pag-iyak. Ate Marian! Mga demonyo kayo! Buntis ang Ate Marian ko! Sigaw ni Kim Chian, umiiyak, habang pinipigilan ng isa pang lalaki. Isang mas mabigat pang yapak ang lumapat sa dibdib ni Marian. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa sakit. Ngunit kahit duguan, kahit halos mawalan ng malay, hindi siya tumigil sa pagsigaw. Andrew! Asawa ko!
Andrew, tulungan mo ako. Ang jacket sa katawan ni Marian ay direktang napunit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha ng kawalan ng pag-asa, sumisigaw sa kanyang puso, Andrew, nasaan ka na? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.